saan nanggaling ang mga Israelita? Sino ang mga Israelita? Sabi dito ng mga pantas, original na mga Israelita ay mga anak ni Yaakub. Si Yaakub or si Jacob ay siya ang pangalawang anak ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, matagal na siyang kasal kay Sarah mula sa lugar ng Mesopotamia sa Iraq. Dumayo sila sa Syria, dumayo sila sa Misr, at yung napunta sa Magka itong si Ibrahim. Sa tagal ng panahon na hindi sila magkaanak, ay ipinagkaloob sa kanila ang babaeng si Hajar mula sa Ehipto. Mga kapatid, tignan niyo yung kasaysayan ha. Ito yung kasaysayan kung saan nanggaling itong mga Arabo at ang mga Israelita. Si Hajar, ipinagkaloob kay Ibrahim. Ang sabi ng mga muarrikhun ay ito ay isang babae na parang utus-utusan. Pero ang sinabi ng mga pantas, hindi, dahil maganda ang pinanggalingan ng pamilya. Ibig sabihin, kaugalian lang ng mga makapangyarihan ng mga pharaoh sa oras na yon ang dumating kung sinong kilala at kanilang day, pinagkakalooban. Ipinagkaloob itong si Hajar. Sabi ni Sarah kay Ibrahim, meron na tayong kasama, si Hajar. Bakit hindi mo na lang siya asawain? Sana all. No? Sana yung asawa mo, Hamid, na yan ang sabi niya sa'yo. Na bakit hindi ka na lang mag-asawa ng pangalawa? Di ba? So, sabi ni Ibrahim, nanggaling sa'yo yan, so okay. Pinangasawa niya si Sarah. Nung napangasawan niya, at pinangasawan niya si Hajar, napangasawan niya si Hajar, ay doon ay nagkaanak sila at nabuntis itong si Hajar, at hindi nakapagpigil si Sarah dahil sa inggit na nakikita niya. At to make the story short, napunta sila, napadpatis sila sa Magka, tapos doon ipinanganak si Ismail. Bago natin puntahan si Ismail, dahil ang pinag-usapan natin ng mga Israelita, bumalik muli si Ibrahim kay Sarah. Bakit siya bumalik? Talagay niyo. Kasi duwaya. Hindi ka mag-iiwan. Hindi dahil nagduwaya ka, iwanan mo agad. First lady yun eh. Diba? Sa mga maranaw na may kasabihan sila na sa pulo si Pimbaguna, tumo si Pitagaman at kailayaman sadar. Ibig sabihin nun bro, ilang beses mo na ipagpalit, 2-3 beses maging asawa mo, hindi mo pa rin makakalimutan si First Lady. Oo. So bumalik pa rin siya kay Sarah. Bro, bakit? Amrun minallah, hada amrullah. Sugo yun ng Allah kay Propeta Ibrahim. At yung pagbalik niya doon, dahil sa pagsabar ni Sarah at pagtitimpi niya na more than 60 years old, tigulang na siya, ibang mga pantas, 70 years old, binyayaan siya ng Allah na nabuntis si Sarah. Na maraming panahon hindi siya nabuntis. Pero dahil dun sa gantimpala ng Allah, walang imposible sa Allah. Nabuntis at ito ipinabuntis niya si Ishak. Si Ishak, nanganak si Yaakub. At si Yaakub, siya ang binagsagang tinawag na Bani Israel. Bakit Bani Israel? Angkan ng mga Israel. Dahil ang Israel sa lingwahe ng mga Israelita o sa Hebrew, Isra, ibig sabihin abdun. Ibig sabihin alipin. Ila. Ibig sabihin parang Abdullah. Alipin ng Diyos. Alipin ng Allah. Yun ang ibig sabihin ng Bani Israel. Yun ang ibig sabihin ng Israel. Ngayon, nung nanganak si Yaakub na siya ang binagsagang Bani Israel, ay nagkaanak ng 12 kalalakihan. At sila ang kumalat ang kanilang pamayanan. Hanggang ngayon ay kumalat sa mundo. At diyan nanggaling ang mga Israel. Pero isa lang doon sa mga anak ni Yaakub. Bakit? Unang anak daw ni Yaakub ay si Rubel, o di kaya tawagin si Rubin. Pangalawang anak niya ay si Shamun. Pangatlo, itong si Lawi. Pang-apat, itong si Yahuda. Yang Yahuda na yan, kukunin natin yan, dyan din yan, ito yung mga isa, ito yung mga banat, ito yung mga Yahud.
Si Yahuda. Tapos anak din niya si Niftali o si Niftali. Tapos anak din niya si Asher. Pangwalo din na anak niya si Yursak at si Samsung. May Samsung din. At si Dana, si Daniel. Yan yung mga narinig natin ng mga pangalan ng mga Israelita. Pang-10 anak si Propeta Yusuf. Alayhi salatu wasalam, na magkapatid sila sa ina ni Binhamin. Si Binhamin, na siyang pinakabunso na anak, pangalawa lang itong si Yusuf, anak sila sa isang babae na si Rahel, kung tawagin sa mga Israelita na si Rebecca o si Raquel. Okay? Meron akong kaklase nung elementary kami, pangalan niya si Raquel. Anyway, ganun lang yan. So anyway, dun pala yung kinuha ng magulang niya. So, sinabi mo pa bro. So, balik natin si Yusuf. Dito nagkaroon ang pagsubok si Propeta Yakob. Dahil pinakamamahal niya sa lahat ng kanyang mga anak ay si Propeta Yusuf. Diyan nagsimula ang selos, puot at galit. Bakit kapatid pinakamahal niya si Yusuf? Ha? Yusuf Andoy. Nakatingin ka lang. Pangalan mo pa Yusuf. Bakit? Kasi bro, bukod sa pinakamasunuring na anak, isa siya sa pinakamagandang lalaki sa lahat ng kanyang mga anak. At wala pang nakabreak sa kagandahang lalaki ni Propeta Yusuf. Alayhi salatu wasalam. Pero hindi nangangahulugan sa Islam o kahit sino. Pag maganda ang anak mong lalaki, magandang anak mong babae, ay siya ang mas mahal mo dahil dyan ka bibigyan ng Allah ng pagsubok. Ang pagsubok kay Propeta Yakob, sinubukan siya na ang kanyang anak na si Yusuf ay pinaslang ng kanyang mga kapatid. Pinagtangkaan patayin hanggat ito ay napunta sa balon na yon. Tapos ang nangyari, ibinenta siya, naging alipin siya, hanggang siya ay bandang huli naging amir o hari siya doon sa Egypt. Mahabang istorya yon. Pero ang punto doon, mga kapatid, ang aral doon si Yakob ay ang pagsubok ng Allah sa kanya ay dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Yusuf, sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawalay ito sa kanya. Hanggat siya ay nabulag. Pero muling nakita niya nung naamoy niya ang kamiseta ni Yusuf. At batid din niya na si Yusuf hindi pa yan namatay, pero ang mga kapatid lang niya ang nagkaroon ng inggit. Samantala ang mga kapatid niya, ano sinabi nila sa suratu Yusuf? Inna abana fi dalalim mubin. Katotohanan ng ating ama ay siya ay nagkaroon ng unfair, hindi patas ang kanyang pakikitungo. Tayo ang pinakamalakas. Tayo ang mga kalalakihan na kinatatakutan. Bakit mas mahal niya itong si Yusuf? Sabi nila, tukutulo Yusuf. Para mawala na yan, patay na lang natin si Yusuf. Bro, mismo kapatid mo, papatayin mo dahil lang sa selos sa magulang. Anong aral doon? Ang magulang, hindi dapat siya magkaroon ng mas paborito ang isa. Hada haram fil Islam. Sasabihin ko to sa mga maranaw. Lalo na yung mga maranaw na minsan na yung kakasataw, yung una na panganay, mas mahal niya. Maski babae, dahil unang babae na anak, unang naging sa puso daw, tapos paghati-hati ng kaharian, ibibigay na mas marami dun sa babae na panganay. Samantala ang Quran, mismo ang Allah ang nagtalaga, na siya mismo ang nagsabi na ito ang ibibigay sa babae, isa lang sa lalaki ay 2. Siya ang naghati-hati ng pagdating sa faraid. Pero bakit ikaw mismo na magulang ang gusto magbigay ng kung anong gusto mo? Dahil sa pagmamahal mo lang? La, abadan. Mayong kin. So yun ang mga angkan ni Israel, mga kapatid.